Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Gaisel. Kamusta Ye- ka? yes. Magandang gabi din sa iyo, Mama Sam. At mayad-ayad nga gabi is in Bisaya, in Aklanon. I'm okay naman, Mama Sam. May struggle ako kaninang pinagdaanan sa mga chismis sa kapitbahay at saka kamag-anak ko kaninang umaga. Pero okay na ako ngayon kasi nailabas ko na. Ayun, thank you, Mama Parehas Sam. lang din tayo katulad nga ng kwentuhan natin kanina, Gaisel. Hindi ko lang naiintindihan talaga ang mga tao talaga, no? Minsan, pag tinutulungan mo, at the end of the story, masama ka pa rin sa paningin nila. Yun na nga, may ano ka, may motto akong natutunan doon sa mga pangyayari. Yung isang tao, pag tinulungan mo siya ng maraming beses at saka isang beses mo lang tinanggihan, masama na pala yung ugali. Ikaw pa yung madamot. O, anong motto mo doon? Ang motto ko doon ay huwag na lang tumulong. Ako naman, ganun din. Ang motto ko ay para total, tumulong ka o hindi, masama ka pa rin naman. Huwag ka na lang tumulong. Para mas masama ka na lang talaga. Ayan, tama. Pero parang hindi ko naman kaya kasi nga kamag-anak, di ba? Hindi. Kamag-anak. Kahit ka mag-anak. Para kasi, total, sabing ganon, pag tumulong ka, may masasabi. Huwag kang tumulong, may masasabi. So, iisa na naman yung tingin nila sa'yo kapag hindi ka tumulong at tumulong ka, masama ang ugali mo. So, para Akala kasi, tulungan na, masama na lang talaga ugali mo. Totoo yun. Ang tao kasi minsan kapag yung tulong-tulong, wow, ang buti-buti nito. Pero kapag once na talagang yung ikaw na talaga yung tumatanggi sa kanila, wow, ang sama-sama na ugali nito. Ganon. kaya nga, Mama Sam, akala kasi nila pinapala ko lang yung yung naitulong ko sa kanila before. Hindi naman nila alam na tinulong din naman yung sa akin, tinulong ko lang din sa kanila din. Parang may tumulong sa akin at tinulong ko rin. So, parang nag-share lang baga ako ng mga tulong din sa akin. At sana naintindihan nila 'yon. Nakakaloka lang talaga. Ako, to be Nakakasama ng honest, ang dapat talaga matutunan talaga ng mga tao, appreciation. yes, yun talaga Hindi yung yung Mama Sam kasi hindi yung nagmamalaki ka pa after ka natulungan, ikaw pa yung nagmamatigas, ikaw pa yung akala mo kapi ka, akala mo kawawang-kawawa ka, yung ganon pag hindi ka natulungan. You have to appreciate. And I think mabibless ka dahil na-appreciate mo yung mga bagay-bagay. at saka sa mga tumutulong din naman sa atin, dapat talagang marunong talaga tayong mag-appreciate, marunong tayong magpasalamat, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Pero yung sa punto na basta naloloka lang kasi ako doon, okay lang naman sa akin i-share yung blessings na meron ako. Kasi i-share din sa akin yung blessings ng merong iba, binigyan din ako. Okay lang sa akin, wala akong kaso. Yung ipagkalat mo kasi sa buong mundo na masama yung ugali ko at saka madamot ako. Ha? Sabi ko sana iprank na lang ako. Hindi yung nalaman ko pa sa munisipyo. Ako, ganito ang isasagot ko dyan sa next time. Pwes, ganyan yung tingin mo sa akin, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kasama ang ugali ko. Yun na nga, Diyos ko, kailangan ko talaga maghugot sa Facebook. Sabi ko, hindi ko talaga kinaya kanina yung moment. Gusto kong manumbat, pero makakasakit ako kasi pag makakasakit ako ng damdamin ng iba. Pero kaya, pinacebook ko na lang siya. Pero buburahin ko na siya bukas, papalitan ko ng iba. Ako talaga, Jason, sa totoo lang, transparent kasi ako sa pag galit ako. Sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin. Kung kaibigan kita or kamag-anak kita at mahal kita, mag-aabala ako magsalita sa'yo. Pero kapag hindi na ako nag-aabala sa'yo, sabihin wala na. Yes. Wala na. Sa'yo. Ganon, oo. Diba? Nakakaloka. Diba? Tinan mo ako, naka-move on na ako. Naka-move on na ako dun sa isa pang abusado. Huwag mo nang pang-depend kasi, So ngayon, ako dati pag nakakaawa naman, baka ganito na yung sitwasyon niya. Dati ganun ako. Ngayon, no.
Pakailan ko sa'yo. Oo. So, ako kung makasurvive ka, thanks God, di ba? Kung hindi ka makasurvive, it's your fault. Bahala ka sa buhay. Tama. Pero may mga matututunan din naman tayo sa mga bagay-bagay na ganyan. Kasi sa bawat gano'n nila. Pero hindi pa rin ako magsistop na tumulong at saka mag-share ng blessings kung meron din man naman ako mamasan. Pero hindi na doon sa tao, na tao doon naglikramo na yon. Siguro sa iba, i-share ko yung blessings na natatanggap ko na blessings din. Pero hindi na doon sa taong nagsabi sa akin na madamot ako. Baka, diba, dunga mo na lang kapag parang ako, tinan mo ako, natuto ako. Ngayon, no. Wala na akong puso. Nakakaloka din nga minsan. May eksena din kanina, Mama Sam. Akala ko talaga famous ako nung lumabas. Kasi nga may kumakaway, may bumabati sa akin. Yun pala, last submission of certification of candidacy sa barangay election. Nakakaloka, feeling ko talaga famous, may kumakaway sa akin sa doon sa may kanto, mga ganun. Wow! Nakikilala nila ako ni pag-pronounce ka ng pangalan ko, hindi nila paano i-pronounce yung pangalan ko. Nakakaloka sila. Ay nako, yung mga election. Paano ba yung pangalan mo? It's Gaisel. Tapos paano nila i-pronounce yung Gaisel? Hindi, pag tinatawag nila ako is Gaisley or kaya something pangit yung pagka-Gaisel. Ganon. Parang, bahala kayo. Hindi ko na kinokorek. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko kayo kilala. Charot. Ay, gano'n. Hayaan mo na. Yes, please. O sa ba? Inulit mo pa talaga. Nakakaloka. Hindi na nga ako tumilingon. Parang si Jem, nagpunta siya daw sa Cebu. Tapos sabi ni Jem, so parang pila. Sabi nga gano'n. Listan nyo lang po pangalan niya dito. Tapos ang pangalan niya kasi Jem. Tapos sabi nga, Jim. So hindi niya pinapasa, nababasa lang siya ng magazine. Pagkatapos, yung time na parang napansin niya, tagal-tagal naman nito, tinanong niya, sabi nga gano'n, ano po ba ang pangalan ninyo? Sabi nga, Jem. Miss Jim, kanina po namin kayo tinatawag. Sabi nga, paano naman kasi Jim naman ang tawag mo? Hindi naman ako si Jim, si Jem ako. Ayan. Dapat gano'n, no? Magmaganda. Kung lalo na kung mali yung pronunciation ng name mo. Bala sila dyan. Di ba? Kakaloka. Ito na lang umintindi. Bisaya kasi gano'n. Hindi, nagalit si Jem kasi sabi ni Jem, parehas na naman tayo tinuruan ng ABCD. Nakakaloka to sa Miss Jem. Hello, man, Jem. Nakakaloka. Kaya nga, ako sa bagay, no, pares naman tayo natuto sa grade 1 at saka sa grade 2, bakit hindi mo mabanggit yung Jem? Ayan mo na nga, nakakaloka ka. Ayan, punta na tayo na sa pageant. Kasi nga yung accent, kahit din naman tayo, may mga mali din naman tayo, hindi lang natin matanggap. Yes, ako din, may mga mabibigat at matitigas yung mga salita ko minsan na hindi natin nalalalaman. Hindi sa kanila, ikaw na lang din yung mag-adjust. Kahit naman dito sa Thailand, sa may mga sila, nahihirapan sila. Hindi ko sila pinagtatawanan kasi wala akong choice. Parang kailangan mo intindihin sila. Nakakaloka. Lalo na pag mag-English, di ba? Kakawindang. At saka hindi pa, ito pa. Ang nakakaloka, pag nagtagalog sila, yung tinuruan mo sila ng Tagalog, islang na islang talaga. Ay talaga? O di ba? Panalo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ganon talaga yung matutuwa ako. Ang saya. Pag magturo. Pero pag English, mahirap. Nahirapan talaga sila. Hindi nila ina-absorb. Kasi tamad silang i-absorb. Ganon. Mahal nila yung kultura nila. Yes. Okay. So let's talk about Miss Universe. Are you excited na sa Miss Universe? Yes, I'm so excited kasi na lang, isang buwan at kalahati na lang. Kasi November 2,
mag-arrival na sila. So yung Miss Universe ngayon ay 16 days. O, 'di ba? Nakakaloka. 16 days. At least humaba-haba. Pero So eto I'm nga, so excited. excited kasi excited itong pag-uusapan natin ngayon. Medyo kasi eto nga kahapon nga may pumutok nga na balita. Ito daw si Kun An, Miss Universe Honor JKN faces debt trouble. Masasabi ko lang dyan, Mama Sam, sa problema na yan, as long as may Miss Universe kasi, masaya ako. Kung ano man ang kautangan ni Kun An at kung ano man ang inutang nila at wala akong pakialam kasi wala naman akong ambag doon sa utang ni Kun An. At sa kung ano yung problema. Kasi hindi ako nababother. Alam mo kung bakit? Problema yun ng mga stakeholders ng Miss Universe organization. Hindi ko yun problema. So bahala sila mong lumutas dyan. At bakit naman kasi pinag-uusapan? Problema Pero yun ni kasi Kun An. ito ang syempre inaabangan kasi nila kung kailan lulubog si Kun An. Kasi May syempre sasalura parang na naman. nakakapaget sila bumili ng Miss Universe. Tapos ayun naman pala, inutang pala yung binibili. $6 million? Ano? 6 billion? Ano? Billion yata. Ayun. Hindi ko alam kung magkano yung mga kautangan na yan. Pero Ako by the way, natutuwa ako kay Kunaan kasi syempre, hindi barya-barya yung inutang, yung problema, hindi barya-barya. Kumbaga nakakaloka parang yung di ba? milyon-milyon, di ba? Ganun talaga katindi. Tayo nga, parang yung mga utang-utang natin, nasa thousand na, namang problema na tayo. Siya kaya milyon-milyon, paano kaya siya nakakatulog, no? Oo nga. Diyos ko. Promise, hindi ako nabuhay na may utang na Masam. Kasi siguro, nakakawindang kasi kung may utang ka ng mga libo-libo na. Parang makakatulog ka pa ba ng... Imagine mo, paano Pero kaya siya million nakakatulog siya. mo? Oo. Grabe. Napaproud Ewan ako ko sa kanya. Napaproud ka kasi fresh pa rin siya sa kabila nung may utang siya ng milyon. Fairness, kahit yung mga milyon na pinag-uusapan nila, parang, okay, tomorrow, sleep na muna ako. Hindi, iniisip ko, paano kaya siya nakakatulog ng mahimbing, no? Tapos, paano kaya niya nakukuha maging fresh na gano'n? Na maganda lagi gano'n, oo. Sana lahat na lang ng tao gano'n. Tayo nga Yes. lang, konting bagay lang, nababothered na tayo. Tapos, parang, yung windang na tayo kasi parang hindi na tayo maganda, di ba? Yes. Kanina nga, sinabihan niya akong masama ang ugali ko at saka madamot, nawindang na ako. Yun pala kayang 6 million yung utang, hindi pa ako mawiwindang, hindi ko kinaya. Sana si Kun An din ako para fresh pa rin lumalabas kahit may utang na milyon-milyon. Pero wait lang. Ito ang nakakaloka. Sabing ganon, may nabasa akong chika kanina. Kaya daw may problema ang Miss Universe ngayon dahil daw hindi daw pinasok ng dahil daw Miss Universe natin ngayon. Yung Miss Universe, reigning Miss Universe, ayaw daw ng mga sponsor. Ikaw, anong thought mo doon? Chika lang yun, Mama Sam. Siguro, kaya naman ni Arbonne mag-promote. Oo, kaya naman ni Arbonne i-promote, knowing her capability when it comes to speaking. Kaya niyang i-promote yung sustainable kinembular niya, kaya namang i-promote. Siguro, yung wala lang sigurong tiwala at saka karamihan ng mga investor or mga sponsor or whatsoever sa Miss Universe organization ay hindi lang talaga bet yung winner. Or halimbawa, lalong-lalo na naligwak yung maraming sponsor which is from Thailand, Philippines. Siguro wala nang masyadong nagtitiwala masyado sa doon kasi hindi nila gusto yung winner. Abangan na lang siguro nila yung susunod na winner. Siguro parang ganun lang, pero naniniwala din naman ako na kaya ni Arbonne i-promote yung kung ano man yung dapat i-promote, kung anong level man yan. Kasi knowing her, magaling din naman talaga siya. Pero tingin mo, because of organization or because of the rating queen? I think dahil din sa organization talaga yun mamasab. Kasi nga, paano ka naman mag-i-invest sa isang organization kung nababalita ang lumulubog na?
binibenta na, o 'di ba? So doon din talaga, pero hindi dahil sa Queen. Hindi dahil sa Queen. Kahit nga masama yung ugali ng Queen before, marami pa ring investor na dumadating. Pero bakit ka mag-i-invest? Sa akin nga, bakit ka mag-i-invest sa isang kumpanya na lumulubog na maraming chismis, na maraming issue, na wala ng pera, na maraming issue na binibili na daw ng isang kunan, tapos utang pala yung binili. So sino magtitiwala? Siyempre ganun din yon. Kailangan maibalik ng Miss Universe organization yung tiwala ng mga investor para mag-invest ulit doon sa organization. I agree do sa sinabi mo. Kasi yung kay Harness pa lang, yung kay Susubini Tonsi pa lang, nagka-problema na ang Miss Universe. Kumbaga parang walang pumasok talaga na sponsor because of COVID. And then yung kay Andrea Mesa is the same situation din. Kasi parang hindi pa naman nakaka-recover talaga sa COVID at that time. And then yung kay Harness, ito sana yung time, kaya lang, syempre, yung mga investment o yung mga naririnig nila na binibenta na Miss Universe, and then knowing sa mundo ng mga business society, di ba? World, Na parang yes. na sinasabi nila kapag nag-invest ka nga daw sa Miss Universe, hindi daw agad-agad nababalik. Katulad na lang ng sinabi doon kay ni Chavit Singson. Oo, na hanggang ngayon, hindi pa daw siya nababayaran talaga sa mga na bigay niya dyan na inilabas niya pera dito sa Miss Universe, kaya hindi siya nagiging interesado to get Miss Universe. Kumbaga tutulong lang, pero not to the point na mag-i-invest ako sa inyo. Ganon. So maraming mga aspeto na tinitignan din yung mga nag-aano, katulad na sinabi mo na syempre natatakot din sila, baka mamaya lugi kami dyan, or hindi mapaigit pa, or magbabayad kami ng mahal, pero wala naman na yung ano. But si Kun An kasi ang laki ng challenge to sa kanya. Nakakalungkot nga nung narinig ko yung balita na meron siyang pinagdadaanan regarding na dito sa sa dapat niyang bayaran na interest. So parang ako, naisip ko, grabe no, si Kun An talaga sinugal niya yung sarili niya. Dahil patos niya lang masalba yung Miss Universe. Diba? Yes. At tapos binabatikos pa siya. Oo, nabigyan ka ng problemang ganyan kalaki na dapat wala kang iniisip. Pwedeng ka, pero may iniisip ka. So doon ako nasad kasi para kung iisipin mo, sana yung mga tao, kasi ang mga nabasa ko yung mga comment, ayan, akala ko may pera ka, inutang mo lang naman pala, yung mga ganun yung mga comments. Sana na-appreciate nila kung ano, ayun yung sinasabi ko Instead kasi na batuhin mo, have to support and appreciate. Ganon. Kasi yung Miss Universe, tinutulungan din lang naman ni Kun An angat uli. So, yun. Yeah. Siya lang ngayon yung may-ari, yung era niya ngayon, siya lang yung nakabili ng pero dapat isipin din natin na siya yung sumalba doon sa pagkalugmok ng Miss Universe organization. Kasi ayaw na ng IMG. So, siya yung sumalba. So, dapat magpasalamat tayo kasi kung hindi dahil kay Kun An, may Miss Universe pa. May Miss Universe pa tayong napapanood. So, wag na sanang bashing kay Kun An. Support na lang. Tapos, kung ano man yung problema ni Kun An doon sa utang, problema niya yun. Wag na kayo makikisawsaw. Babayaran naman niya yun. Makukulong siya pag hindi niya yung babayaran. Nakakaloka. So, wag kayong makikibash. Utang pala. Bakit? Siya kanina pangalan naman niya yung umutang hindi naman kayo. Kung baka feeling kasi ng mga fans na to, sila sa kanila inutang. Feeling nila pera nila yung kung baka pag-bash nila sa Manila kay Kun An. Sabi ko nga, wala akong pakialam. Utang yun ni Kun An. Wala akong pakialam. Basta may Miss Universe, masaya ako. Ganon. Kumbaga parang sana magpasalamat pa rin tayo sa kanya kasi at least may pinapanood pa rin tayong Miss Universe at kinukontinuous pa rin yung mga pangyayari dito sa Miss Universe. Ayun naman ginagawa naman nila yung makakaya nila. Now we understood na okay. So kaya pala ganito yung sitwasyon. Kaya pala ganito siya kahigpit sa mga 'di ba? Sa mga nagpa-franchise. Yes, tama. Kaya mataas yung franchise fee. Dapat naintindihan niyo yung mga fans Ang eksena tuloy, naging narrow-minded pa tuloy yung mga fans.
Bakit nila inilulugmok si Kun An? Si Kun An na nga yung tumalba doon sa pagkalugmok ng Miss Universe. Basta ako, masasabi ko lang, lahat naman ng mga business, ganito yung mga pinagdadaanan. So sana malagpasan niya na to ng bonggang-bongga. At sana, I think pag nalagpasan niya to, she's a winner. Yes. At magtagumpay siya, makapili siya ng right person, nakakoronahan ngayong taon, at mag-boom uli ang investment, mag-boom uli yung mga doon tayo mabibilib kay Kun An kung na-manage niya yon. Kasi sa pagbili niya ng Miss Universe franchise, ay obviously naman na problema yon eh. Kasi nga nalulugi na nga. Obviously na malaking problema yon, pero hinahandle pa rin niya at nagpapatawa pa rin siya sa mga eksena niya, sa mga interviews niya. Pero hopefully maging okay at wag nating pagpiestahan. Sana kung ayaw ninyong mawala yung Miss Universe beauty pageant, suportahan natin kung sino yung nagmamay-ari, kung sino yung namamalakad, hindi yung bash pa tayo. Hindi natin alam kung ano yung problema, hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng organization. Oo. Sana, kung mahal natin yung Miss Universe, sana protect Miss Universe. And let's support, di ba? Yes, tama. Oo. Bongga. Okay. So, yun. So, sinabi mo kanina, lumabas na rin sa'yo, na sana makakuha siya ng tamang candidates na ipapanalo niya this year. So, sinong kandidata sa tingin mo ang dapat niyang ipanalo? Ganito kasi yun, Mama Sam. Aminado naman tayo na when it comes talaga sa performance level, ahead talaga yung mga Latinas, di ba? Pero when it comes sa business side, mga Asian din naman yung ahead. Yung mga Latina, walang maiaambag lahat. Puro lang yan naman sila ganda. Puro lang naman sila kembot. Kasi when it comes sa pagpasok ng business, doon sa Miss Universe organization, palagay ko lang to ha, may opinion lang to. Wag niyo akong bahala kayo kung kontrahin niyo, pero wag niyo ako pakialaman kung ano yung opinion ko. Yung opinion ko lang, when it comes kasi sa pagpasok ng pera doon sa organization, hindi yan magagawa ng mga Latinas ng ganun-ganun lang. Kung fans ang pag-uusapan, leading pa rin dyan yung Thailand, Indonesia, Vietnam, at saka Philippines. Aminin natin yan, sila ang top 4 or almost top 4 sa pinakamaraming fans ng Miss Universe. At yung 4 countries na yun, niligwak ng Miss Universe organization. So what do you expect? Lugmok na nga, nilugmok pa nila lalo kasi nga naligwak ng bigla-bigla. Si Philippines, Thailand, Indonesia at Vietnam. Yun lang naman, importante din kasi yung business side na Masam. Hindi lang pwede tayong puro ganda lang tayo, puro kending lang tayo, puro ganito lang tayo, puro eksena lang tayo. Kailangan pa rin tingnan natin yung business kasi nga yung Miss Universe organization ay isang business din na ipinamalalakad at may mga stakeholders din dyan na nagsishare at saka nagpapalakad para yumabong at saka yumaman yung Miss Universe organization. Ayun lang, yun para sa akin. So kung sa business side talaga, magpapanalo siya ng Asian countries na malakas ang fandom ng Miss Universe para more money. more money. Kagaya ng ginawa ni Pia Wurtzbach sa Miss Universe organization, nung nanalo siya, more money. O, di ba? Ganon yun. Para lang yun sa akin. Ewan ko sa kanila kung anong opinion nila. Pero, etong taon na to, sa El Salvador gagawin yung Miss Universe. So, ibig sabihin, sumugal ang mga Latinas para sa Miss Universe. I don't think so naman, Mama Sam. Makikita naman kasi yun sa followers ng Miss Universe organization kung sino ba talaga ang leading, kung sino ba talaga yung ba tawag dito, o kung sino ba talaga yung kung sino ba talaga yung pinakamaraming fans na bansa. At I think El Salvador wala doon sa konteksto. Kaya lang nilang magpapageant doon, pero wala silang fandom na ganun kadami, just like Philippines, Thailand, Indonesia, Vietnam or Venezuela or Colombia na kayang makikipagbardagulan. Puerto Rico malakas siya, pero ang konti ng tao sa Puerto Rico, island lang naman sila. Kaya
wala silang fandom o kaya Mexico, kaya ng mga Mexico na makipagbardagulan, malakas din naman yung Miss Universe sa kanila, pero when it comes talaga sa business mo, masami luging-lugi talaga ang organization pag Latina ang mananalo. I agree naman. So, ang sinasabi mo dito, dapat sumugal ang Miss Universe sa Miss Philippines. Ay hindi naman, hindi lang kay Miss Philippines. Kung pwedeng ipanalo si Laxmi, ay sino ba to? Si Fabian ng Indonesia ipapanalo. Kasi nga, naku magwawala ang Indonesia. Siguradong mga stakeholder ng mga Indonesian businessman papasok sa Miss Universe. Exactly. 'Di ba? Mga ganung level. Or kaya mas kung deserve na masyado ni Antonia, hello, mga Thai businessman, yung mga mayayamang Thai, mga sponsor, nako, magtatambakan yan sa Miss Universe organization. For sure ako diyan. Kaya gano'n. Pero hindi nang dahil kay Philippines lang ha, yung mga choices ng bansa na sinabi ko, possible talaga sila na papaboran din sila ng Miss Universe. Ako din, I agree. So siguro dapat dyan ang mga ipanalo nila, Thailand, ng Philippines, yes, Yes. Vietnam, Vietnam. Yeah. Indonesia. Yeah. Silang apat talaga kasi, 'di ba? Totoo. Nagbigla. Oo. Kasi kapag pumasok yan, isa sa kanila dyan ang pinanalo nila, winner. Pero kasi I think Thailand. Kung ako sa kanila, ipanalo nila si Thailand. Kasi tawag dito, it's time. Yeah. After so many years na din, no? Decades pala. 5 decades. After 5 decades. 5 decades ba or 4 lang? May bagong chika ngayon, Miss Universe 2024 may have to prepare to speak some Spanish. Miss Universe 2024 host is a Latina country. So, ibig sabihin hindi nila na deal yung sa Philippines. Ang mga pinagpipilian ng bansa ay Venezuela, Mexico, Colombia, Puerto Rico from Thai sashes. Oh my God. I don't know. Siguro from Thai sashes, legit legit yung information. It's okay lang na ma-held sa Venezuela, Mama Sam. Kasi never pang na-held ang Miss Universe sa Venezuela, knowing that yes, naunahan pa ng Miss Grand, knowing that pangalawa sila sa pinakamaraming title, never na-held sa Venezuela. So kahit siguro I think sa Venezuela talaga, Mama Sam. Kung Latin country man, I think ang nakikita ko kasi sa Venezuela, alam naman natin yung sitwasyon ng Venezuela, mahirap. Oo, mahirap pa sa Pilipinas. Hindi sila magbibigay ng hindi sila magbabaksak ng ganyang kalaking halaga para sa Miss Universe. Nakikita ko pa Puerto Rico or Mexico. Yes, pero maraming beses na kasing na-held sa Mexico. Parang at least kung kasi dito yan, Gaisel nagtataka nga ako bakit may problema sila ngayon sa bayad naman sila na El Salvador. Yeah, I don't know talaga. Oo, kasi kung sinong mag-held ng Miss Universe, yung country na yun ang mag-shoulder kasi kagaya ng nangyari dito sa Pilipinas. So hello, Mama Sam. Ayan. So ngayon kung bayad naman sila ng El Salvador, so bakit sila naman problema? Anong eksena, o 'di ba? Pero tingnan pa rin natin yung mga magaganap kasi ilalabas daw di umano nila ang next destination ng Miss Universe sa mismong pageant ng Miss Universe sa November 18. So baka marami na rin silang gusto ko talaga sa Venezuela talaga gusto ko ma-experience yung mga Venezuelan lahat ng mga queens at mga nanalong Miss Universe ay magiging judges. Di ba mga ganon, gusto ko. Ako feeling ko Puerto Rico to. Puerto Rico, pwede din. Nakalima na sila nakalimang Miss Universe na rin sila. Feeling ko Puerto Rico. O kaya Mexico. Hindi kasi iniisip ko kasi saang bansa yung willing gumastos. Pwede. Ayun, syempre hindi naman siya parang held natin dyan. Hindi naman susugal yung parang Venezuela, hindi sila susugal para sa Miss Universe na ganong kalaking halaga.
I don't think Yeah, so. kung sa bagay. I think Mexico, oo, nagbibid pa ang Mexico. And I think yung Mexico, parang nararamdaman ko, ano. And then Colombia, possible din. O kaya Puerto Rico. Brazil. Pero tingin ko, na Latina ang pinagpipilian. At may sinabi na kailangan daw marunong daw magsalita ng Latina. Yung sinabi na ng kailangan marunong magsalita ng Latina, pwede rin kasi mamasan kasi nung hinield nila yung Miss Universe sa Asia, kailangan din marunong pagbati in Thai o kaya in Filipino mabuhay. So it's para sa akin normal lang, pero kung Reyna Hispano-Americana tong eksena ng Miss Universe, kung sakaling magsalita talaga ng all the way na Latina, ano to, kalokohan. Pero feeling ko Kasi nga kailangan daw, para daw sa mga business matter nga daw. Kasi nga daw, para daw sa mga para sa mga sponsor. Nagets ko naman sila kasi knowing the Latina country na hindi talaga sila marunong mag-adjust. Hindi sila marunong masyado lahat magaling mag-Ingles. So intindihin na lang natin na mag-adjust na lang yung ibang country na mas magaling mag-Ingles kasi yun, yung mga Portuguese at saka mga Spanish mukhang masyado nilang mahal ang kultura nila para ipagpalit sa salitang at sa kawikang Ingles. Kaya kung gustong maghikayat ng mga walang problem naman siguro. Madali namang matutunan yung Spanish or Portuguese kung sino man yung mga contestant. Eh di mag-aral, wala namang problema. To adjust lang, 'di ba? Para lang sa organization. Sige, tignan natin. So, pili mo Telemundo, papasukin nila. I think, Mama Sam, mukhang wala nang ibang choice. Kasi Telemundo din ang sasalba din sa kanila no? Yes. Yun talaga din yung TV station na sasalba din sa kanila. Kasi yung mga Prime at saka TV station sa US ay mga tinatanggihan na rin sila kasi binabawasan yung airtime. So sana sa Telemundo, bigyan ng mahabang airtime din. Lalo na yung mga kandidata. Hindi tanong ako sa'yo. Sinasabi kasi ni Kunan noon, akin ang Miss Universe, akin din ang Miss USA and Miss Teen USA. Pero ngayon, may sarili ng organization ngayon ang Miss USA. Siguro hindi na hindi natuloy or nagtagumpay si Kunan sa mga binabalak niya kasi inangkin niya na agad eh. Inangkin niya na agad yung Miss USA at saka Miss Teen USA. So siguro nawindang din siguro. Siguro bago niya pinasok yung yung organization ng Miss Universe, akala niya ganun-ganun lang yung problema. Ganito. Pero nandun na siya sa loob na-experience na siguro kung gaano kalugmok. So, ayun, nag-adjust na rin siya. Kinain niya na lahat ng mga sinabi niya. Kaysa malugmok yung buhay niya. Nanahimik na lang yung lola mo. Di ba nanahimik na siya, o di ba? Anyway, so good luck kay Kunan and good luck syempre sa Miss Universe. Abangan natin kung ano yung mga susunod nilang eksena. Pero ito, syempre, may mga ilang kandidata pa tayong inaabangan na dito sa Miss Universe na malalakas. Ikaw, sino-sino pa yung mga inaabangan mo? Inaabangan ko syempre si Colombia, wala pa silang representative. Siyempre, di ba? Kabog na kabog yan si Colombia. Walang representative si USA. Malay mo mag-back-to-back. Mas bongga pala kay Arboni yung eksena. Wala pa rin representative si Brazil. I think, meron na ba? Ay, meron na si Brazil. Wala pang representative yung... Sino pa ba yung wala? Kasi halos... Inaabangan ko kasi is Mexico. Vietnam. Ay, si Mexico pa pala at saka si Vietnam. Si Mexico, si Colombia, USA. Yan. USA, si Vietnam sa Asia. Yes. Si Mexico, tingin mo kung papanalo kaya sila ng bukas na yung coronation night nila. Yes, bukas na yung coronation night nila kasabay ng Miss International Thailand ba? Ayun. Saka kasabay din ng Colombia. At saka Miss Universe Bahrain, Mama Sam. Kasabay din. Nakakaloka. So, marami tayong mapapanood sa Miss Universe YouTube channel bukas ng bonggang-bongga. Sana buhay pa kayo. So, excited ako sa Mexico kasi 'di ba, hindi naman
Isa si Mexico sa mga na El Tocuyo last year. Si Irma, hindi siya umabot. Marami talagang nasaktan din ng mga Mexican. Maraming Mexican sa Miss Universe venue nung nung last year at nasaktan din sila. Marami talagang nasaktan last year kasi maraming possible na magiging Miss Universe na hindi talaga nakapasok. Si France, di ba? Si France, si Italy. Ayun, di ba? Malalakas yung last year, pero hindi sila nakapasok. So, expected ko na babawi si Mexico. Si Lupita Jones pa ba magpapatalo? Maldita din yun. So, kailangan niya ipanalo ng bonggang-bongga. Ang naiisip ko nga, baka Puerto Rico gagawin yung Miss Universe, baka ipanalo si Miss Puerto Rico, no? Ay, oh my gosh. Okay lang. Okay lang. Performance level naman talaga si Puerto Rico eh. At brainy din. Colombia, sino inaabangan mo sa kandidata sa Colombia? Yung si Colombia naman, maraming may mga asawa doon. 4 yata. Ang apat yung mga may asawa. At take note, yung may mga asawa pa yung mga asawa at may mga anak pa yung front runner. Nakakaloka yun ha. Malay mo, si Miss Colombia ang kauna-unahang may asawa. No. Hindi, na manalo. Si Guatemala. Si Guatemala. Oo. Pero namanalo, 'di ba? Kasi hindi naman front runner si Guatemala. Panalo na, lalaban na siya sa Miss Universe. May anak siya saka may asawa. Oo, kung sa bagay, pero hindi naman siya front runner eh. Mukhang magiging front runner tong Colombia kasi nga ang ganda-ganda naman talaga ng may asawa nila, nakakawindang, mas fresh pa doon sa birth. Bakit ang Colombia, lahat ng kandidata nila sexy, magaganda, pero hindi sila nananalo? May ano din ako diyan, Mama Sam. Kaya kahit sexy, magaganda at saka communication skills ang problema ng Colombia. Yun talaga yung pinaka struggle nila. Si Miss Venezuela, kahit na Portuguese yung salita nila, they know how to speak English, si Venezuela. Kagaya ng mga Miss Universe winner natin na from Venezuela, ang gagaling nila si Diana Mendoza, sila Stefania Fernandez, sila Gabriela Isler. Kahit na Portuguese yung sagot nila doon sa Miss Universe, pag tinanong mo sila at pag gines mo sila sa mga TV station, Inglesera yung mga lola nyo magagaling. Yung Colombia hindi. Hindi kasi sila marunong din mag-adjust. Gusto nila Portuguese lang talaga or Spanish lang talaga. Hindi sila marunong at saka masyado nang mahal yung kultura nila para hindi sila mag-English. Bihira lang talaga yung Colombia na magaling mag-English. Pero lahat ng kandidata nila talaga naman pumapasok sa Miss Universe bilang na bilang lang from noon hanggang ngayon. Yes. At sa history, ang Colombia ang pinakamaraming kandidata na nakapasok sa semi-finalist. O di ba kinabog pa sa USA? So, ibig sabihin, talagang quality girls din talaga yung Colombia. Ang problema nga lang talaga sa Colombia, yung communication skills nila hindi masyadong bongga. Paano naman kasi, ang sexy naman kasi ng mga Colombian. Kumbaga, my God, o di ba? Goddess. Di ba? Ng mga lalaki dyan, no? Napunta na naman tayo sa lalaki. Oo. Meron ako dating, alam mo yung uso yung BB pa noon? Oo, Colombian novela. Teka, yung BB na phone. Basta, ka naman ako. Alam mo ba yun? May nagustuhan ka ba doon? Hindi, may BB kasi akong phone dati. Tapos kasi yung BB kasi parang makaka-connect, para siyang chatting, may mga chatting group, ganon. So meron ako naging ka-chat noon na Colombian. Ang tagal din na months. Nakakaloka. Mahilig ka pala dati sa mga kinembolar, mga ngayon hindi na. Dati ako din, mga ano ba tawag doon? Hindi email may tawag pa doon na iba. Twitter. Hindi. May iba pang tawag, nakakaloka. Basta may mga ganong site. Nakakaloka. O nakakapag-Friendster ka ba before?
Hindi, ano Hindi, pa, hindi Mama ako Sam? mahilig sa Friendster Multiply. dati. Multiply ba yun? Yes, Basta may isa multiply. pa, Friendster yata. Oo. Nawala na si Friendster, no? Yes, nawala na si Friendster kasi kinabog ni Facebook. Si Ah, Multiply din, nawala kasi kinabog ni Twitter. So, natira na lang si Instagram at saka si Facebook. ano kaya reaction ni Mr. Nawat, no? Sa mga nangyayari sa Miss Universe organization, Ah, I think, I don't know kung natutuwa siya or whatsoever. Pero I think naman siguro, gumagawa din talaga rin naman siya ng paraan para ma-outlast or ma-outlast yung Miss Universe. Pero sa tingin ko hindi talaga. Kailangan niya na talaga magpakita na quality din yung pageant niya para ma-outcast niya yung Miss Universe o kaya matabunan niya. kasi ang maganda kasi kay Mr. Nawat, pag-aari niya yung Miss Grand. Yeah. Kung nangutang man siya para ipampondo doon sa Miss Grand, kung sakali man, at least, di ba, parang kung kumita man yung Miss Grand, ibabayad niya doon. At kung Oo. nakabawi na siya, ayun na yung income niya. Yeah. Sa Kasi Miss kung ang Universe Miss kasi, Universe, kung binili ko ang Miss Universe at may utang to, ako ang mamong problema. yes, totoo. At saka Kaya kasi maraming sabi stakeholder, ko, Mama Sam. oo. Kaya kasi nasabi ko, magpasalamat pa rin sila kay magpasalamat pa rin sila kay Kunan kasi instead na i-bash nila. Kasi sa totoo lang sinasalba ni Kunan ang Miss Universe. Mm-mm. Yes, at yun ang Diba? hindi Para, naiintindihan ng fans. para ilagay mo sa ganun, alanganin yung sarili mo na mag-isip ka, matutulog ka na lang, iisipin mo na may utang ka ng milyon-milyon. Parang hindi biro yun. Yung sabi ko nga sa'yo, yung libo-libo nga lang eh. Ang sakit na sa ulo eh. Yung milyon-milyon pa kaya nasasabihin sa'yo, deadline na bukas, yung gano'n. Ay, Yung bayaran niya sa kuryente, sinasakitan natin ang ulo, yun pa kaya milyon-milyon. oo, Nakakaya. yung Diyos ko, ang hirap kaya no. Kaya naiintindihan Yes. ko yun, kung ano yung sakripisyong hirap ng pinagdadaanan niya dito. And then, ay ito naman si Mr. Nawat, parang feeling ko naman, dead ma siya, gano'n. Yes, feeling ko naman. Kasi alam naman niya yung business world eh. At alam naman na sa sarili ni Mr. Nawat na kaya namang umahon ng Miss Universe, ano na yan, institusyon na yan eh. Tamang ano lang talaga, tamang pamumuno, tamang pamamalakad. Ayun. Hindi, sabi ni Mr. Nawat, bibiling ko ang Miss Universe. Ay, Wow! Talaga ba? Ay di yung Miss Grand walay na. hindi. I think hindi niya pag-iinteresan ng Miss Universe. Yes. I think Kasi may Miss ipopromote talaga Grand. niya yung Miss Grand. Oo. So, abangan natin yan ng bonggang-bongga kung ano yung mangyayari Yes. dito sa Miss Universe. Ikaw ba tingin mo, Gaisel, possible ba talagang mawala ito huling tanong na to sa'yo, possible ba talagang mawala ang Miss Universe in the future? Kung ganito ng ganito yung sitwasyon, syempre pwedeng dumating ang araw, mapagod na si Kunan, bitawan na ang Miss Universe. Wala na si Paula. Ikaw, tingin mo, Pa sa punto na parang hindi, mamamatay na ang Miss Universe. Possible kasi Mama Sam na ano ba tawag dito? Possible na mawala kung ganito na yung problema, yung lagi na nakikita na ganon. Kumbaga, mahirap siyang makihikayat ng mga investor kung ganon ang problema. Possible talagang mawala. Pero I think naman, kung bibitawan naman to ni Kunan, may sasalo, may interesado, kasi forbidding naman to, 'di ba? Siguro naman. At syempre yung mga hindi lang naman tayong may gusto sa Miss Universe, siguro naman may sasalo. Pero kung ganyan ang ganyan pa rin, possible talagang mawala yung Miss Universe in the future. Pero not now. Ang hirap, no? So, Mm-mm. nakakaloka. So, tignan pa rin natin kung anong mangyayari sa Miss Universe at abangan natin kung may sasalba nga ba ito ni Kunan in the future. In 10 years, tignan natin kung
Siya pa rin ba ang hawak ng Miss Universe? Ikaw, estimate mo, tatagal kaya si Kun andito na 10 taon? Yung IMG nga, Mama Sam, hindi tumagal eh. Hanggang 8 years lang sila. Samantalang ang yaman-yaman ng IMG. Ha, di ba? Hanggang 8 years lang sila. Pero tingnan natin yung mental toughness ni Kun An kung kakayanin niya yung 10 taon, binibigyan ko siya ng challenge. Charot lang. Taray ko talaga nagbigay ng challenge sa kanya. Kung hindi pa mabaliw si Kun An, tatagal. Pero feeling ko mababaliw na siya ngayon pa lang, pangalawang taon. Ano ka ba? Unang taon pa lang niya talaga to ngayon. Ay, ko sa bagay. Nakakaloka. Feeling ko mag-Miss Universe na uli sa March. Agad-agad? Grabe na yun. Rainy. March Nag-rain ka lang and ng... December, gano'n. Nakakaloka. 2 beses. So, Feeling tingnan na ko, lang natin. taon 2024, pero ang tunay na nila for 2025 na. Ano advance, di ba? Kung pwede nga lang na... In-advance yung bayan. Oo. Kaya nga inagahan nila yung Miss Universe ngayon, November na lang. Kasi nga, si Arboni gusto na nilang palitan na. Charot lang. Charot lang. Ganun ba talaga? Palagay Pag ko lang. mahina ang Reyna, papalitan agad. Kumbaga dati kung sino nga yung pinaka si Iris Mittener yung pinaka shortest reign kasi nga Si 9 months Iris Mittener ng France, siya yung pinaka shortest reign. So sorry, hindi pa yung nakakabog. Wala pang kakabog doon. May kakabog pa kaya kay Iris Mittener? O hindi, may kumabog doon. Andrea Mesa. Ay, oo nga. Si Andrea Mesa, kinoronan siya May. Tapos nag-Miss Universe niya December. Oh. So, ngayon, si Andrea Mesa ang shortest reigning Miss Universe. Pero kasi, understood naman yung kay Andrea Mesa kasi nag-lockdown na. Tapos, parang nakapaan yung reigning ni Susubini. Susubini. So, ayaw nila i-skip yung Miss Universe. So, nag-Miss Universe sila. Tapos, nag-Miss Universe sila, 2 beses nag-Miss Universe in 1 year. Siyempre, yes. Yung kita. Yeah, tama. At ang malas lang nila kasi si India nga yung nanalo, hindi naman dumagdag. So, feeling mo akala nila sila doon? Sa India? Feeling yung nakapasok. Si Paraguay ang pinanalo nila? Hindi rin. Feeling ko, siguro, malaki siyang hatak ni Paraguay. Kung sa bagay, pero nagkamali lang sila kay Arboni siguro. Feeling ko lang ito masama. Kasi akala ni half Pinoy kasi si Arboni and half American. So akala nila maisasalba ni Arboni yung ganong eksena. Pero hindi kasi sinuportahan ng mga Pilipino si Arboni. Ha? USA kaya dala mo? Bakit ka magpapare dito sa Pilipinas? Anong meron? O mga ganon kasi. Nagmaganda. So, alam yun ng Miss Universe Organization na kailangan Philippines ang dala ni Arboni para suportahan. Hindi pwedeng USA. So, ganon. Pero tingin mo kay kung ipapanalo nila I think si Thailand na ipapanalo nila. I think din. Possible. If business talaga yung pag-uusapan, ang lakas ng hatak ni Antonia Porcil. Kasi syempre yung market ni Antonia. Yeah. Diba? Nakakaloka. So, tingnan na lang natin ang mangyayari. Hindi, syempre, ang parang feeling ko kasi, kung iisipin mo kasi, kay Pia Words back, at biglaan pumasok na sponsor. Kasi in 42 years, kailangan kasi patagalin din tapos, parang naibalik, parang lahat ng sport, pasok kasi Miss Universe. Tapos, yung kay Catriona, parang ilang taon pa lang nanalo ulit tayo. Parang, aminin naman natin, mas maraming hatak nung kay Pia more than nung kay Catriona. Yes. Mas maraming hatak talaga noon. Feeling ko si
Thailand, pag pinanalo nila, ang daming papasok na dyan. Or pera na lang talaga, mas marami talagang kumakagat kapag sa Pilipinas. Yes. Parang So, tingnan na. naman, malaki din yung hatak ni sino ba to? Michelle V. Yeah, may chance din siya. Kasi kung business side ang pag-uusapan, laban na laban yung kandidata ng Pilipinas. Oh, may laban din siya sa advokasya niya. So, more chances of winning, 'di ba? So, malalaman natin yan sa mga susunod. Yes. So, yun. So, Gaisel, imbitahan mo na sila sa mga may pa-live ka ba tonight? Yes, may pa-live ako every evening sa aking YouTube channel. Kung hindi 9, 10. Ayun. Ngayon may live ka. 9 and 10. Oh, yeah. Between 9 and 10. Ayun mga pa-live ko sa aking YouTube channel. Maraming salamat, Mama Sam. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry. At lagi tayong magla-live, magbabalitaktakan, mga kung ganon. So, maraming salamat sa suporta ninyo. Andaying support kasi hindi ninyo ako iniiwanan kahit man lang gabi na ako mag-live. Hindi talaga nila ako pinapabayaan. Umaabot pa rin ng bonggang-bongga yung views. Thank you. At syempre sa iyo, Mama Sam, maraming sa tiwala lagi. Matagal na tayong magkasama, 2019 pa. 2019 ba tayo nagbabalitaktakan? Siguro hindi na tayo magkakasawaan. Siguro mag-ano lang tayo, magtatampuhan, mag-iiringan, pero still mahal na mahal pa rin natin ang isa't isa. At yun yung gusto kong na isabihin sa iyo na love talaga kaya kahit marami tayong mga basta mga issue sa buhay. Maraming salamat, Mama Sam, sa tiwala. Gaisel, believe ako sa loyalty mo. Believe ako sa kung sino ka. Thank you po. Madaldal ka, yun yung kinaiinisan ko sa'yo. Pero, sabi ko naman sa'yo, yung pagkatao mo naman, smart. Thank you. Yeah. Keep going lang, Gaisel. Keep going lang. Siguro, ako talaga nagsasalita lang ako sa'yo na straight because gusto ko lang, syempre, maging okay ka lang. Ayun din yung hangad ko. Huwag mo mapasamain ko ano. Kasi syempre, gusto ko maging valuable ka eh. Value ka talaga as a Gaisel Ortega. Siyempre, pangarap ko yun sa'yo. Ayoko naman yung sabihin nila, nakuputo-puto lang naman yan si Gaisel. No, naniniwala ako sa kakayahan mo at naniniwala ako sa kung sino ka. And noon pa nga nakita ko na yung potential mo. And then, maraming salamat kasi mula noon hanggang ngayon, talaga naman yung loyalty mo sa akin. Lagi ito. So, napakalaking bagay nun sa akin. Sabi ko nga, kahit isa ka na lang, okay lang ako. At masaya ako doon. And then, hindi lang ako yung nasasayahan. Ano nga kasi, wala kang kausap. Alam mo yon yung napaka-genius mo mag-isip. Yung alam ko, yung lahat ng opinion mo talagang galing talaga sa, alam mo yung galing sa puso mo, galing sa mo. Galing on the spot, sa hindi ko pinipilter. Mga puto mo. Ayun. Pero maraming salamat, Mama Sam. At saka don't worry kung pinapagalitan mo lang ako. Siguro syempre nagtitrigger yun sa utak ko, pero ina-accept ko yun ng buong puso kasi I know naman na matututo ako doon. At saka hindi ako mahilig magtanim ng sama ng loob. Pag sinabihan mo akong tapos sumama yung loob ko, mamaya hindi na okay na ako. At nare-realize ko na, oo nga, tama si Mama Sam. Ganon kaagad ako mag-accept, mabilis ako mag-move on. Kaya minsan nga, kung alam kong galit ka, Mama Sam, ganon na agad kita. Or Mama Sam, kasi wala naman akong galit, wala akong tampo. Kasi kung ano yung mga napag-usapan natin ngayon, nagtatalo tayo, natututo ako doon Natututo ako sa iyo. Marami kang mga binibigay sa akin mga advices, marami kang binibigay sa akin ng mga tips. Aarte pa ba ako na may kaibigang nagsasalita sa akin? Aarte pa ba ako na may kaibigan na care sa akin? At saka aarte pa ba ako na may kaibigan na kasi sa pamilya ko, medyo ako yung authority. Authority.
wala masyadong kagaya mo sa buhay ko na, hoy Gaisel, mali ka dyan. Walang gumaganon sa akin sa pamilya ko. Kumbaga, na-appreciate ko talaga yung the way na Mama Sam ina-apply mo sa akin. Kasi minsan, hindi naman maganda yung na puro ikaw na lang yung makapangyarihan. Hindi pwede na, kailangan makinig mo rin talaga sa iba. Kailangan bonggang-bonggang makinig ka sa opinion ng iba para yung pasok na sa utak mo ay balance. Hindi pwedeng ikaw lang lagi yung masusunod. Ayun, thank you Mama Sam. Maraming salamat, Hazel. And then, gusto ko lang din sabihin sa lahat yung about kay Matthews para naiintindihan nila kasi baka mamaya sa TV na bakit si Ma'am Sam hindi naman nagsasalita. Una sa lahat, gusto ko maintindihan ninyo. Siyempre, nung nakaraang araw, nagtitigil ako ng video. Nakita ko yung huling video namin ni Matthews. I feel bad. I feel sad. And nalulungkot ako sa nangyari. Kaya na kasi hindi kasi ako authorized na magsalita, mag-announce, magsabi kasi to respect yung family. Yung family kasi napaka-importante kasi na sila dapat yung unang-una nakakapagsabi sa atin na, oy, paki-announce naman, pakisabi naman. So wala akong eksaktong alam kung ano ba talaga nangyari. Pero sana maintindihan nyo yun na nire-respeto din namin yung pamilya ni Matt, nire-respeto din namin yung gusto ni Matt, kasi siyempre si Matt, alam naman natin na hindi naman open. Diba? Very private. Open. Very private. At hindi ko alam kung gusto ba ng family niya kasi hindi naman namin nakakausap yung pamilya. And to respect the family, hope you understand guys na hindi ko binabanggit, hindi ko pinag-uusapan kasi as long as possible, dapat sa family mag-start yun. Pero, sabi ko nga, kung ano man yung nangyari, kung ano man yung kay Matt, Diyos na ang bahala doon. And I wish all the best para sa kay Matt. And alam ng Diyos kung ano yung nasa puso ko at alam ni Matt kung ano yung nasa puso ko. And yun. Siyempre mamimiss ko si Matt. Kahit gano'n naman yung tao yun. Nag-usap kami. Alam niya kung ano yung kinasama ng loob ko. Alam niya kung bakit ako gano'n. Alam niya. Naiintindihan naman niya kasi very understandable naman talaga siya. And very intelligent person naman si Matt. Matalino si Matt at siguro may mga dahilan din lang siya. At ayaw niya sabihin, ayaw niya Pero, ayun. Ganun talaga po. And wala kasi kami sa posisyon, kaya nga totoo yung sinabi ni Mama Sam na wala kasi kami sa posisyon na pangunahan kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi nag-reach out ako, wala rin namang sumasagot. So ibig sabihin, wala silang dapat ibigay ng impormasyon sa amin. So ganun. So nagpapasalamat pa rin ako doon sa pagkita namin ni Matt sa Maynila na super saya. Sobrang sweet niya sa akin. May welcome meal siya sa akin. Talagang sinundo niya ako. Grabe, yung gesture na yun, natuwa ako. Kasi pero nararamdaman ko nung nagkita kami na kahit masaya, ay may boundary pa rin. So, ibig sabihin, may mga tinatago siya sa sarili niya, hindi na pwedeng i-share sa madla. Kasi nga, nag-live din ako nung kasama ko siya. Kaya, nire-respeto ko yun. Kaya wala akong karapatan na pero masaya yung mga nangyayari sa amin noon nung last naming nagkita nung July. Ayun, maraming salamat talaga Ma. Thank you so much. Ayun din. Masaya naman yung huling usap namin yung nag-live kami. And then, ang masasabi ko lang ay si Matt is naging part ng channel ko. Nakilala ko yung mga time na sinabi niya sa akin na kailan ba ako pwedeng guest. Ayun. Naging part and then salamat Matt sa napili mo ko na paniwalaan. Naalala ko pa noon.
nag-bash siya dyan sa akin noon. Binash niya ako ng bonggang-bongga. Sinagot ko din siya ng bonggang-bongga. Tapos ang sabi niya sa akin, alam mo mama, sabi yung sinagot mo ako, nakita ko naman, may point to. Okay itong taong to. Maraming salamat, Matt, sa memory. And I will keep the memory in my heart. So, nobody's perfect. But ang na-realize ko lang, wala nalulungkot ako ang na-realize ko lang, sana ingatan natin yung kung ano yung meron. Health. Oo. Health. Yung buhay. Kasi sabi nila, laging sinasabi sa akin ng nanay ko to, habang buhay ka, may laban ka. And Yes. I think Matt, job well done. Yes. At saka maraming siyang naturuan ng mga estudyante niya na nalungkot sa nangyari. Nakita naman doon sa mga messages sa kanyang Facebook account ng mga student niya. Maraming nag-ano sa kanya, sumimpat siya. Ayun. And salamat sa pagkakaibigan. Salamat sa lahat. Sa memories na ginawa, sa mga live namin, siguro mga 10 times na live namin together with Matt. At para sa live din sa iyo, Mama Sam, nakasama kasama rin si Matt. Thank you kasi hindi yun magiging masaya kung wala siya doon sa memory na yun. Nagkaroon ng kulay. Thank you so much, Matt. Thank you, Matt. Thank you. Ayun lang masasabi ko. Thank you for the memories. Thank you for the experience. And thank you for everything. And rest in peace. Nakakalungkot, Mama. So, as long as possible kasi gusto ko sana yung private. Pero kasi, tulad din na sinabi ko, part din siya ng channel ko at ang SP Crown at saka Mama Sam Vlog ay nagpapasalamat ng buo kay taos puso kay Matt dahil sa mga memories niya na ibinigay ko ito. So mananatili naman yung mga memories na yun sa mga video, sa mga live namin dyan. Hindi naman yung mabubura dyan ever. So yun. And thank you. So, part si Matt ng Sampu sa Crown and Mama Vlog. So, yun. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At saka, siyempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. And then, Kaysel, maraming salamat sa mga mag-aabang mamaya kay Kaysel. So, huwag niyo po makalimutan yung like ng bongga-bongga. And then, of course, Kaysel, always remember, marami pa tayong pagdadaanan. Marami pang mga bagay na pwede tayong masira. Merong mga bagay na iti-trigger talaga yung mga ego natin. Always remember, Mama Sam always love you. So, sa mga panahon na parang lagi lang tayong bumalik doon sa kung paano tayong nagsimula para mabibuild uli natin yung magandang relationship. Yes. Thank you, Mama Sam. Talaga naiinis ako sa'yo. Kasi katulad yung kanina, sabi mo, Mama Sam, maaga tayo, 7 o'clock. 7 o'clock, tapos nagmamadali ako pupunta dito. Hindi na nga ako nagkalit ng jacket. Tapos bigla mo sasabihin, 30 minutes na nakakalipat. Ay, kumain muna ako. O, di ba? Sino ba naman pili maiinis doon? Sabi ko, sakto naman kasing naggaya ng hapunan. Ay, nako po. Yan po kami. Ganyan po yung namin ni Mama Sam. So, yung mga tampuhan nakakaloka. Sa kanya. Siya yung magdidemand na sasabihin niya, oo. Tapos mamaya sasabihin niya, ay, hindi ako nakakapasok. Siyempre, ikaw naman, kasi Kaysel, halimbawa, pag sinabi mo, hindi ako pwede, ang gagawin ko doon, mag-film na ako ng bongga-bongga na para sa sarili ko. So, mabilis na yon.
So, ma-adjust mo na agad yung sarili. Pag sinabi mo kasi, oo, ang mangyayari sa akin nun, ano na yun, cancel na lahat yun. At isipin mo din yung mga nasasayang na oras na tumatakbo. Tapos maghihintay ka ng, tulad kanina, sabi ko, 7 o'clock, sabi niya, okay. Tapos mamaya sabi ko, andito na ako. Wala pa siya. 30 minutes nang nakakalipas. So, 7:30 siya pumasok. O, kamusta naman yun? O, Nakakaloka. Kasi hindi 7, iba yung Mama news Sam. nun. Galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka. Tapos parang unprofessional yung kausap mo. Eh kung si Vilma Santos to, si Maricel Soriano, di nasampal ka ng bonggang mo. Nakakaloka. Kasi nga, biglang nagyaya ng kain. So sabi ko, sige, kakain na muna kami. Mamaya ko na-reply si Mama Eh Sam. sana Yung pala nag-message napatagal ka. yung Hoy, kain baklang ko. panot, kakain lang muna ako ha. Hindi talagang totally wala siyang paramdam. Tapos sabi ko, nasan ka na? So iniisip ko kanina, ay nako, cancel na to. Magpipilm na talaga ako. Eh parang bigla siya, oo, sige na, go na tayo. Oh, alam mo naman ako. Oh. Nakakaloka. Ayun, maraming salamat. Nakakaloka. Kasi ikaw kasi napaka-unprofessional mo. Naka-jacket ka pa, init-init. Malamig na ngayon dito. Yung jacket mo pa, yung maong. Oo, di ba? Taray. No? Pero in fairness kay Gatel, sa totoo lang, ewan ko, hindi ko alam, Gazel, na siguro dahil matagal na yung friendship natin. Yung friendship kasi natin, sobrang noon pa. Hindi ka pa naman vlogger, hindi ka pa naman nag-guest. Talaga nandiyan ka na, pahinadora ka na. Yung mga kwento kasi niyan, alam mo yun, kung ano-ano. Tapos hanggang sa naging vlogger na siya. Ngayon nga, tingin ko na nga sa'yo, vlogger eh. Hindi naman, kumbaga nasa shadow mo pa rin masarap kasi ako. kakulab si Gazel. Kasi nag-i-enjoy ako. Kasi parang feeling ko, yung attitude ko, yung character ko, nag-aano kami, swak na swak. Nagka-clash. Oo, Hindi ako swak. nahihirapan hindi ako, basta parang relax lang ako. Hindi ako pagod. Ganon. May naalala ako dati, pagod na pagod ka doon sa kakulab mo, tawang-tawa ako. Gusto kong pangalanan. Para siya masalba na hindi lang siya magmukhang walang alam. Nakakalo. Pangalanan ko ba? Charot. Wag na. Nakakalo. Hindi ko kinaya. Ay, Ako din, hindi nako. ko talaga kinaya yun. Ayoko ng mga ganun. Ayoko ng mga, sana pag sumalang ka sa akin, situation. Kasi ako kasi, pag sinabi mo, oy, gusto ko makipag-collab sa'yo or gusto ko sa'yo, bilis ko kaya ma-disappoint. Gusto ko kasi, parang ang dami mong kwento. Hindi yung ako yung madaming kwento. Oo. Kasi kung Yung madami akong kwento, di mag-isa na lang ako na lang magkukwento. Yung dapat na-outlast mo si Mama Sam, dapat yung bawat tanong niya, marami kang sasabihin. Hindi pwede na, oo, hindi lang. Tapos, natatawa pa ako sa mga... Parang ang dami kong tanong, tapos ikaw, ang ginawa mo dyan, parang ako yung guest, ikaw yung... Hindi, may napanood kasi ako naging guest, Mama Sam, na nagtanong ka, parang oo, hindi lang yung sagot niya. Parang may beauty queen din na ganyan, na wala kang mahihita sa kanya, kundi nag-guest lang talaga siya. Yung mga parang, ako, sana mag-isa na lang ako. Nakakaloka, hindi na natapos yung... ko nun after eh. Alam ko naman kung mainit na naman ang ulo ni Mama Sam. Ewan ko ba, ayoko kasi yung parang kung ano lang yung tanong yun. Dapat, kasi for the entertainment, number one, ayoko din na masyadong seryoso. Ayoko din yung parang kang pastor dyan. Daldal ka na daldal. Ayoko din yung ginagaya mo ako. Yes, at saka yung parang hindi na kayo nagka-clash o kaya hindi na kayo kasi parang sumasang-ayon lahat lagi sa'yo. Nakakaloka yung sumasang-ayon parang lagi pag minang na obra ko to, biglang sasabihin niya sa akin, yes, oo nga. So, gusto ko, pag nakipag-collab ka, una, masaya ka. Dapat meron yung may sariling opinion. funny side.
kasi napaka-importante nun sa akin. Kasi syempre for my audience, sa mga taong nanonood siya, ayoko naman ma-board sila na parang, ayun kasi yung number one concern ko eh. Ayoko na-board yung mga nanonood sa akin. Ayoko yung parang, ay, sana hindi na ako nanonood siya. Dami naman, ganon. May nagreklamo sa akin na na subscriber before. Sabi, ano ba naman yung guest ni Mama Sam? Mag-guest ka nga doon, Gaysel. Sabi niya, ano ba naman yung guest ni Mama Sam? Sumasang-ayon na lang lagi sa kanya. Wala naman kami nahihitang impormasyon. Sabi ko, ganun talaga. Ganun talaga. Lalo pag wala na talaga at hindi talaga gusto lang mag-guest at hindi talaga nagre-research kung anong nangyayari. O di ba? Saka hindi, dapat yung medyo meron kang tinatawag na sense of humors. Hindi yung puro humors lang. Walang sense. Eh ako yung mukha ko, sense of humor na agad to eh. Charot lang. Ako kasi gusto ko talaga machika. Gusto ko machika, gusto ko alive, kasi lumalabas yung personality ko din kapag gano'n. Kapag Yes, yung oo, boring tama. ka, may makikita lang sa akin dyan, maiirita lang ako. Tapos pag naiirita na ako, syempre, wala na, tataka na yung facial expression ko dyan. Tapos minsan may mga, may mga reaction pa. Ganon. Saka alam na alam ko kapag galing ka nanood ka ng ibang vlog. Ganon. Ay, nako. Natutuwa lang ako. Marami kayong naging guest si Mama Sam na nakakaloka. Marami ako na-experience, sa madaling salita, marami ako na-experience sa mga ginagawa ko. Pero bawat ginagawa ko is an experience. Ganon. Pero naman yung sobrang talino, ayoko din naman doon. Yung parang kala mo sa yung lahat yung guest talaga mo ng na, vocabulary words, alam na alam. Hindi ako natutuwa sa mga ganon. Yung gusto ko yung medyo parang kwela lang, na medyo may pagkakamali din, na medyo may tawanan. Ayoko naman yung sobrang perfect na parang sa akin, parang sobrang cyclopedia na. So, oo nga, may, alam mo may naman ganong yung guest, Mama level ng Sam. capacity Yung ng prim and ko. proper, mga ganon, no? Ay, sa tagal-tagal kong nag-guest kay Mama Sam, ayaw na ayaw niya talaga yung marami kang ginagawa, habang nagla-live, maraming eksena. Ayaw na ayaw niya yon. Pag guest ko yan, ang dami-dami mga alibubot, alibaba, ang dami-dami ginagawa. Nadidistract ako sa kanya. Lalo na kapag biglang tatayo, maghuhugas ng pinggan, biglang, kaloka to. Yun, gano'n. But I love Kuragan. Yes, iba naman Ayoko kasi lang siguro. siya nung para kasi ang dating sa akin, parang, sana, mamaya na yan. Oo nga, yan. Ano muna tayo, usap muna tayo, parang ganon. Ayun, nakakaloka. Pinag-usapan na natin yung mga patay. Ay, mga patay, yung mga guest natin, mga labas. Anyway, so good luck sa live mo Mm. mamaya, Giselle. Sige na, para Yes, thank makapagpahinga ka you. din. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito. Araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, keep fighting lang. And then, malaman natin kung anong mangyayari sa storya ng Miss Universe. Ayan. So, hanggang Yes. dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you, Paalam. guys. And sa mga hindi manonood sa akin, sweet dreams na. Ayaw na mag-end. Ala. Super Cancel na. daw. Overtime na ako. Ala, hindi na tayo. Hindi na mai-end. Gustong tuloy-tuloy. Ay, hello Mama Sam, nandiyan ka pa ba?